Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Karumal-dumal ang sinapit ng isang babae at lalaki sa Peñaranda sa Nueva Ecija na binaril at saka sinilaban sa loob ng kotse. Ang krimen na aktuhan pa ng CCTV. 4 naman sa mga suspect ang mabilis na naaresto. Pero ang naging susi para sa pagdakip sa kanila, isang selfie ng biktima bago siya pinatay. Nakatutok si June Veneracion. Umalingaw-ngaw ang 2 putok ng baril sa loob ng nakaparadang kotse sa barangay Sinasahan, Peñaranda, Nueva Ecija nitong March 9. Pagkatapos, lumabas ng sasakyan ng isang lalaki at umalis. Pero bumalik rin sakay ng tricycle. May ibinuhos sa loob ng kotse. Saka ito sinindihan. Tumakas siya at ang tricycle driver. Nadiskubre sa loob ng kotse ang sunog na katawan ng isang lalaki at isang babae. Meron po silang tama po sa batok nila, sir. Likod. Meron po tayong dalawang fired cartridge case na nakuha ng Soko doon po sa loob. 2 araw makaraan ng pagpatay, nahuli ng PNP ang 4 na individual. Ang babaeng utak daw sa krimen, kanyang asawa at 2 nilang tauhan na mga accessory raw sa krimen. Ang naging susi para makilala sila, galing din sa babaeng biktima. Bago kasi siya patayin, nakapag-selfie ang babaeng biktima, nakita ang babae at lalaki na nasa backseat ng kotse. Ipinadala niya ito sa kanyang asawa. Naging habit niya po na mag-send ng selfie sa asawa niya sa US every time na may lakad po sila, which is napakalaking tulong po dito sa investigation natin dito sa kaso na to. Ang primary suspect nahuli sa Isabela. Yung primary suspect po natin, we're filing case for murder. And then doon po sa 3 po na yung asawa at yung security, magiging accessory po sila. Ang naging participation lang po nila is inarbor nila yung suspect. Base sa investigasyon ng PNP, magkaibigan ang babaeng biktima at ang primary suspect. May utang daw ang suspect sa biktima, kaya ito ang nakikitang posibleng motibo sa krimen. Nadamay lang daw ang lalaking biktima na napakiusapan lang na magmaneho ng kotse. 2 pang suspect ang target ng hot pursuit operation, ang gunman at kasama niyang tricycle driver. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 Oras. Sa Muntinlupa naman, patay ang isang rider nang mabagsakan ng nabuwal na puno ng akasya. May mga nadamay ding ibang sasakyan, pati ang metro ng tubig sa lugar. Nakatutok si Jomer Apresto. Binabaybay ng mga motorista ang bahaging yan ng Manila South Road sa Putatan, Muntinlupa City pasado 9:00 kagabi nang biglang nabuwal ang isang malaking puno ng akasya. Nabagsakan ng isang motorcycle rider ayon sa Muntinlupa City DRMO na isugod pa siya sa ospital pero namatay din kalaunan. Based sa assessment ng ating mga nurses kanina ay negative pulse, negative breathing po ang ating pasyente. So medyo hindi maganda yung pagtama ng puno sa katawan niya. Nabagsakan din ng puno ang isang multipurpose vehicle at dump truck. Ay sa driver ng MPV, nagulat na lang sila ng kanyang mga pasahero nang biglang bumagsak sa kanilang sasakyan ng puno. Umaapela siya ng tulong dahil hindi na raw umaandar ang kanyang sasakyan. Okay naman po ako, sir. Medyo pasalamat sa Diyos dahil wala akong galos. Left and right po, talagang na-damage po yung sasakyan. Sabi ng mga otoridad, posibleng dahil sa katandaan kaya bumigay na ang puno. Inaalam na raw nila sa ngayon kung may mga residente bang walang supply ng tubig matapos masira ang ilang metro ng tubig kung saan nakatirik ang puno. Pasado 1:00 na ng madaling araw nang maklear at madaanan ng mga motorista ang 2 linya ng kalsada. Madulas pa raw kasi ang ibang bahagi ng kalsada dahil sa mga kusot ng pinagtabasan ng puno. Hinihintay pa natin ang opisyal na pahayag ng Muntinlupa LGU kaugnay sa nangyari. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 Oras. Konting paghihigpit pa ng sinturon dahil sigurado ng tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, ayon po yan sa Department of Energy. Sa pagtaya ng oil industry sources, hanggang
15 pesos ang taas sa kada litro ng diesel, hanggang 12 pesos sa gas at 6 pesos naman sa kerosene. Nakatutok si Maki Pulido. Department of Energy na ang nagsasabi. Ang malakihang price hike sa diesel, gasoline at kerosene tiyak nang masusundan pa sa susunod na linggo. Ang sigurado ko lang dyan, may increase talaga tayo for next week. Hindi ko makalma yung merkado eh. Ayaw pa magbigay ng Energy Department ng kanilang projection. Pero kapit sa inyong mga upuan dahil ayon sa industry sources, batay sa presyo ng bentahan ng langis sa global market sa nakalipas na 2 araw, maaaring tumaas ng 10 to 12 pesos ang kada litro ng gas. 13 to 15 pesos sa diesel at 6 pesos sa kerosene. Maaari pa itong magbago, depende sa presyo ng bentahan sa mga susunod na araw. Inutay-utay ang taas presyo ngayong linggo, depende sa schedule ng pupuntahan mong gasolinahan. Ang Shell at Petron, hinati ito sa 3 araw at ngayong Huwebes ang last tranche. Pakiusap ng Department of Energy, huwag mag-panic buying. Meron po tayong sufficient supply. Ang presyo lang po talaga yung issue dito. Which is malaki po na problema yun yung presyo. Pero sa gasolinahang ito sa Quezon City, wala na raw patid ang dating ng mga nagpapagas. Hindi na po ito normal kasi po nung nakakaraan, isa-isa lang po yung dating. Ngayon po, bultuhan po, marami po sila. Inabot po namin yung pagtaas uli ng presyo, kaya ngayon pa lang po, nagkakarga na po kami ng gas. Para makatipid naman po kahit paano. Pero ang iba, sunod sa Agos na lang, wala man kami budget para mag-imbak ng mag-imbak eh. Kaya kung ano lang yung presyo, yun na lang ma'am. tumaas man ang presyo ng LPG. Sa halip na magmahal ang presyo ng pagkain sa karinderya ni Jenny, binawasan na lang ang takal. Pero napansin niyang mula nang tumaas ang presyo ng gasolina, nabawasan ang mga customer sa kanilang karinderya. Kumukonti ang customer namin, ma'am, ngayon. Nagtitipid din sila. Kasi alam nila yung parating na pagtaas ng mga presyo eh. So kailangan din, iisipin din nila parang pandemic, kailangan nila magtipid. Aminado ang Department of Energy, hindi nila mababantayan kung sobra ang taas presyo ng mga gasolinahan dahil nasa 14,000 ang bilang nito sa buong bansa, kaya magsumbong daw sa kanilang website. May mga lokal na pamahalaan nang nag-iikot ng mga gasolinahan. Kasama sa inspeksyon ni Manila Mayor Isko Moreno ang calibration para matiyak na wasto ang ibinubugang gas ng pump. Nag-ikot na rin ang LGU ng San Juan City para matiyak na walang overpricing. We make sure that businesses, particularly gas station industry in the city of Manila, is in order. Because there are laws also that requires them to be measured, yung kanilang mga metro, kung tama ba. That's one. And yung prices are within the allowable increase as per DOE. We can revoke their business permit immediately. Bibigyan natin sila ng show cause order. Makita nga ho natin na nagbenta sila ng fuel beyond the allowed range of the Department of Energy. We can, again, revoke their business permit. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Sinertipikahan na bilang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas sa Kamara para sa pansamantalang pagbawas o pagsuspindi sa excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa liham kay House Speaker Faustino Dil, sinabi ng Pangulo na kailangan ng House Bill 8418 para agad makaresponde ang pamahalaan sa hindi pangkaraniwang pagbabago-bago ng presyo ng gasolina. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng Pangulo ng hinihingi niyang emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis tuwing may national o global economic emergency para makabawas sa presyo nito. Dahil sertifikado na bilang urgent ng Pangulo, mapapabilis ang pag-aproba sa panukala. Naaprobahan ito kahapon sa second reading at maaari na ito ngayong isalang sa Lunes. Para sa third and final reading, hinihintay na rin ang bersyon ng Senado sa kaparehong panukala. Huli ang tatlong nagbebenta umano ng mga iligal na baril sa Central Luzon at Ilocos Region. Isa sa mga nakuhang armas sa kanila, hinihinalang pagmamay-ari ng gobyerno. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Or illegal possession of firearms. M16A1, M2 caliber 30 at iba pang klase na matataas na kalibre ng baril, mga magazine at bala ang mga nakuha ng Regional Mobile Force Battalion 3 nang i-operate nila ang grupong ito sa isang probinsya sa Northern Luzon kahapon.
Ikinasa ang operasyon matapos makatanggap ng intelligence information ng RMFB-3 sa gawain ng grupo. Sa impormasyon ng RMFB-3, ang grupo ang nagsusupply ng mga baril sa mga lawless elements at crime groups dito sa Region 3 at Region 1. Mga robbery hold-up groups and yung mga baril po na kadalasang ginagamit ito sa mga heinous crimes. Nagsimula ang transaksyon sa Kamiling Tarlac para sa isang baril lang, pero nangyari ang aktual na bentahan sa area na ng Region 1. Pero ang dami na pong inoffer nila na galing rin po sa iba nilang kagrupo. May dalawa pang suspects na gusto rin ipasabay yung binibenta nilang baril. Isa sa nakuhang long firearm ay hinihinalang pagmamay-ari ng gobyerno. Yung markings po niya, particularly yung serial number, tsaka yung iba pang mark, burado po or defaced or obliterated. Hindi na po namin ma-recognize kung ano yung markings na yon. Isinailalim sa ballistic examination ang mga nasabing baril. Arestado ang 3 suspect na ayon sa mga otoridad, miyembro ng mas malaking grupo na sangkot sa gun running. Nadamay lang, ma'am. Nadamay ka lang. Bakit po kayo nadamay lang? Nagkataon nandun ako, ma'am. No comment na lang. No comment kayo. Anong nahuli sa inyo, sir? Hindi ko alam na mga gamit yung mo. Mga? Hindi ko alam yung mga gamit, hindi ko alam yung pangalan. Bakit po niyo pinasok ito? Kahit alam niyong bawal. Dahil na rin sa hirap ng buhay mo. Tuloy ang follow-up operation laban sa grupo. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Pinuna ni Senador Jinggoy Estrada sa kanyang kontrasalaysay ang ilang hindi umano pagkakatugma sa affidavit ng mga witness sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Naghain din ng mosyon si Estrada para payagang makabiyahe palabas ng bansa sa Semana Santa. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasama ang kanyang mga abogado, dumating sa Department of Justice si Senador Jinggoy Estrada para mag-file ng kanyang counter-affidavit. Kaugnay ito sa reklamong plunder o pandarambong sa kaban ng bayan, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at iba pa. Matatandaang sa mga pagdinig ng Senado na dawit si Estrada sa pagtanggap umano ng porsyento mula sa ilang proyekto ng gobyerno kabilang na ang flood control sa Bulacan. Matapos manumpa sa kanyang affidavit sa DOJ, agad umalis si Estrada at hindi na nagpaunlak ng panayam sa media. Wala, bibigay statement. Isa raw sa pinuto ni Estrada sa kanyang counter-affidavit ang ilang hindi umano pagkakatugma sa affidavit ng mga witness sa sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Unahan natin yung sinabi ni Henry Alcantara na si Bernardo yung nagtanong na kung meron pa siyang projects. And then we see Bernardo's statement or affidavit naman saying na it was Alcantara who offered that list of projects. So even with that, we can see there's already inconsistency among the witnesses themselves. Hininga namin ng reaksyon ang kampo ng dalawa pero wala pa silang tugon. Ayon sa DOJ, submitted for resolution o dedesisyonan na ng panel of prosecutors ang reklamo. The case now submitted for resolution. So we have 60 days to resolve it. Sa Manila Regional Trial Court naman, nagsampa ang kampo ni Estrada ng motion para payagan itong makabiyahe abroad sa darating na Holy Week. Matatanda nakakuha ang DOJ ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order sa korte dahil flight risk umano si Estrada. Senator Jinggoy Estrada is not at flight risk. As we've seen in Sandigan Bayan, he has been complying with the necessary requirements for him to be able to travel. We filed the omnibus motion to first reconsider the issuance of the PHDO and then second for the lifting of the PHDOs. You have to see the motion first before we comment on it. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Inalis ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa Department of Tourism si Secretary Cristina Frasco. Mula sa Department of Tourism, inilipat siya bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities ayon sa Presidential Communications Office. Pansamantalang pamumunuan ni Undersecretary Verna Buensuceso ang DOT bilang Officer in Charge. Bago nito, inulan ng batikos kamakailan si Frasco dahil sa alegasyong self-promotion sa mga tourism program ng gobyerno, bagay na itinanggi ni Frasco. Magkaiba ang bersyon ng NBI at ng kampo ni na dating Congressman Mike Defensor at Attorney Levy Baligod sa imbestigasyon sa mga nagpakilalang dating sundalo. Pinalagan din ng kampo ng grupo ang pagpapatawag sa kanila.
imbis na imbestigahan ng mga nakatanggap umano ng mali-malitang pera. Nakatutok si John Consulta. Bilang tugon sa subpoena ng NBI, nagpunta sa tanggapan ng NBI si Atty. Levy Baligod kasama ang mga dating Marines na naghatid umano ng mali-malitang pera sa mga opisyal ng gobyerno mula sa dati umano nilang amo na si dating Congressman Zaldico. We are ready to cooperate and provide whatever information they need. Ayon kay Baligod, 16 lang sa 18 dating Marines ang dumating dahil may personal na lakad ang dalawa. Pero nanatilian nilang buo ang grupo. Kabilang din sa mga pinasumpina ng NBI si dating Congressman Mike Defensor na dumating kasama ng abogadong si Atty. Ferdinand Topacio. Ang nakikita kong mali, hindi dapat kami ang pinatawag. Dapat ang imbestigahan yung mga binigyan ng pera. Dapat ang imbestigahan yung patutuo dun sa pag-aabot ng pera, ng mali-malitang pera. Ilang minutong nanatili si Defensor sa opisina ng NBI Special Action Unit. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng subpoena at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent. Makalipas ang mahigit 4 na oras, lumabas naman ang grupo ni Baligod. Kahit walang authority ang NBI na i-one-on-one sila, dahil kailangan ng abogado sana ang bawat isa, pero pinayagan po namin sila. Pero iba ang naging pahayag ng pamunuan ng NBI sa nangyaring investigasyon kanina. Wala pang naging one-on-one na pagtatanong at yun nga yung naging deadlock, ayaw nilang pumayag. Ang nangyari na one-on-one sila nagbigay ng personal circumstances nila, pangalan nila, address nila. Pero doon sa joint affidavit, wala pang paglilinaw. Halimbawa po, isa sa inyo nagreklamo, sino po bang unang tinatanong ng investigador? Hindi po ba kayong nagreklamo, tinatanong yung istorya ninyo, yung kwento ninyo, tinitingnan kung tumutugma sa mga pangyayari at mga ebidensyang nakakalap, at yung inireklamo, tsaka natin tatawagin. Sa March 17, babalik ang grupo ni Baligod para magdala ng karagdagang ebidensya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Excited na for her first ever Kapuso series si Maricar Reyes na bibida sa Whispers from Heaven kasama si Bea Alonzo. Makichika kay Nelson Canlas. Full of excitement ang magiging first project ni Maricar Reyes sa Kapuso Network. Yan ang upcoming series na Whispers from Heaven, kung saan makakasama niya sina Bea Alonzo, Tom Rodriguez, Jason Abalos, Cassie Legazpi, Jake Macapagal at marami pang iba. Aminado si Maricar na naging mapili siya sa mga projects na kanyang sinasalihan kamakailan. I'm very grateful actually. Matagal ko nang inisip-isip to kasi I'm a freelance actor and I was open always to, it's really the project. Tila masusubok din ang proyekto ang kanyang kakayahan sa pagganap. I'm excited to explore yung, kasi ano siya parang antagonist siya. Excited ako to explore, actually was talking with Jake, how we will explore our characters. Kasi syempre, wala namang tao na nagigising sa umaga na gustong maging bad guy. Parang it develops over time, over a series of bad choices, bad mindsets, ganyan. So excited ako na to explore that with my fellow actors also. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Dineklara ng Malacanang ang March 20 bilang regular holiday para ito sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang holiday kasama ang mga miyembro ng Muslim community at kanilang mga pinuno sa isang pagtitipon sa Malacanang. Matumal umano ang dating ng mga turista at mamimili sa La Trinidad Benguet. Kahit na dapat ay dagsa ngayong Strawberry Festival. Mahal na langis pa rin ang sinisisi ng ilan, lalo't malapit nang tumuntong sa 100 piso kada litro ang presyo ng diesel sa ilang gasolinahan doon. Nakatutok si Ian Cruz. March 4 hanggang April 1 ang Strawberry Festival sa La Trinidad Benguet.
at karaniwan ay dagsa rito ang mga turista. Pero sa mga strawberry fields, ramdam daw ang tumal ng turista ayon sa mga nagtatrabaho roon. Ang karaniwang napupunong parking area, marami pang bakante sa ngayon. Ang mga guide para sa strawberry pickers, maswerte na kung makaisang parokyano na dati-rati bago magtanghali ay nakakatatlo sila. Wala ganong customer na pumunta dahil mahal daw ang pamasahe at ang gasolina ay mahal. Ang mga strawberry noon, nauubos agad ng mga turistang namimitas. Pero ngayon, kakaunti ang strawberry pickers at mamimili. Talagang matumal. Pati bentahan, sir, hindi kami makabenta. Kaya yung ibang strawberry namin, dinadala na lang sa yung namimili sa palengke. O pero mababa din ang presyo. Medyo konti po ang tao ngayon, matumal. Kasi siyempre, mahal na ang gasolina, magta-travel malayo. Napansin nyo, walang gaano pumapanik? Oo, ngayon nga wala. Hindi pa masabi ng pamahalang panlalawigan kung ilang porsyento ang nawalang turista dahil sa oil price hike. Pero makikita naman daw ito sa kakaunting sasakyan sa La Trinidad na sentro ng Benguet. Kita ang manipis sa sasakyan sa kuha ng drone sa main road ng La Trinidad. Sa tourism, siguradong tatamaan yan kasi siyempre isa-isa sa taas ng fuel, lahat naman affected yan eh. So titingnan natin ito kasi ngayon nasa Strawberry Festival tayo ng La Trinidad. Makita ko yung mga kalsada natin, hindi ganun karami yung sasakyan. Sa ngayon, ilang sentimo na lang, 100 pesos na ang kada litro ng diesel sa isang gasolinahan sa La Trinidad. Masyadong naapektuhan na rin kami kaya pati yung mga services namin sa trabaho kailangan din sana mag-increase pero hindi eh. Kaya ganoon pa rin, kailangan tsagahin, hopefully bumaba. May mga gasolinahan sa La Trinidad na nasa 87 hanggang 89 pesos ang kada litro ng diesel. Pero si Reynan, nagpakarga sa gasolinahang nasa 99 pesos per liter ang bentahan. Medyo malayo na yun sa akin, dito lang ako. Patuloy ang monitoring ng LGU katuwang ang mga pulis at DTI para matiyak na walang nagsasamantala sa nagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Umaasa ang mga nagtatrabaho sa mga pasyalan na may mga darating pang turista ngayong weekend para kahit paano'y makabawi sila. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 oras. Sisimula na ang ipamahagi sa Martes ang 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD para sa mga kwalipikadong tricycle driver sa Metro Manila. Pinag-aaralan pa ang pamamahagi niyan sa iba pang lugar sa bansa maging sa ibang PUV at TNVS drivers. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mula nang sumipa ang presyo ng mga produktong petrolyo, 300 pesos na lang daw ang nauuwi ngayon ni Jaime sa kanyang pagpasada ng tricycle. Ang iba na pupunta sa pambayad sa gasolina at ine-entregang boundary. Kaya malaking bagay daw sa mga tulad niya ang 5,000 pisong ayuda mula DSWD na ipamamahagi sa tulad niya. Anong ginagawa mo ngayon para makakaya naman? Tipid-tipid lang. Dagdag sa gasolina, tapos dagdag sa budget sa bahay. Si Joselito naman, 15 taon nang namamasada ng tricycle. Dahil nagmahal ang gasolina, dumoble raw ang kain ng gasolina sa kinikita niya. Ang gas ko 200 lang po isang araw. Okay, ngayon nasa Pero magkano? Ngayon po, nasa 400 na yung gas ko So magkano nauuwi mo na ngayon? Nasa 400, 300 na lang po. Binabudget na lang namin. Hindi na po kami nag-almusal. Parang ganun. Parang tanghalian na lang, tasapunan. Kahit si Joselito hindi sigurado kung kasya ang 5,000 pisong ayuda. Pero okay na rin may biyaya kesa wala. Tulong na rin po yun. Baon po ng anak namin, pang kain din namin. Pang bili ng pangangailangan sa bahay. Pang gas din namin po yung iba. Pero kung yun lang po ang kaya, wala tayong magagawa. Tatanggapin na lang po. Baba natin na lang po para mataguyod namin yung pamilya namin. Ang iba kong nakausap na tricycle driver, tila nabunutan daw ng tinik ngayong may matatanggap silang tulong. Kasi mahirap ngayon ang biyahe. Salamat kami kung bigyan naman kami ng 5,000 dagdag gasolina. We have to recognize that just because of the increasing price of the oil, may incapacity ang tao to provide for their daily needs. At ito naman po talaga ang tugon ng AIX po talaga natin is ma-ensure natin as part of our program component na ang isang tao ay hindi nahihirapan doon sa kakayanan niya pong itawid ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan.
Simula sa Martes, March 17, mamamahagi na ang DSWD ng 5,000 pisong ayuda sa tinatayang 139,000 na kwalipikadong tricycle driver sa Metro Manila. At para mabilis maayos ang master list ng mga kwalipikado, kukunin ng DSWD ang listahan sa mga LGU. Saka ito i-check at i-verify mula ngayon hanggang Lunes. Actually, we simplified everything. We entrust the LGU that they know their indicators of selection of their beneficiaries. As long na nagde-drive sila at they are recognized tricycle drivers, sila po ay kasama sa listahan as verified, assessed, and endorsed po ng ating pong lokal na pamahalaan. Sa tsuper, kailangan lang ng certification mula sa Local Social Welfare Office at valid driver's license. At ang pera, kailangan personal na kunin ng driver. Hindi po kami magbibigay ng kabuuang amount sa isang prangkisa or sa isang operators. Hinihingan ng driver's license kasi ang target namin individual po ang pagbibigay. Sa schedule ng DSWD, simula alas 6 ng umaga sa Martes, isasagawa ang pamamahagi ng ayuda sa 39 sites na itatalaga ng LGU. Basta kami, makita po namin ang required information namin at meron po silang valid driver's license during that time na na-determine sila as beneficiary at na-dedupe namin at nakita namin na wala siyang kaparehas sa pangalan at sumipot po siya during our payout. Kami po ay magbibigay po. Pinag-aaralan pa sa ngayon kung paano ipamamahagi ang ayuda sa ibang mga LGU sa buong bansa. Pinag-aaralan din ang pamamahagi ng ayuda sa mga jeepney driver at mga tsuper ng TNVS, taxi, motorcycle taxi at delivery riders. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na may mga Pilipinong tripulante na apektado sa mga pag-atake sa ilang barko sa Middle East. Ang kanilang sitwasyon, alamin sa live na pagtutok ni Darlene Tan. Darlene. Vicky, 38 Pilipino ang kumpirmadong sakay ng 2 barkong apektado ng mga pag-atake ng Iran sa Persian Gulf kagabi. Pero ligtas naman daw silang lahat ayon sa Department of Migrant Workers. Naglagablabang barkong yan sa Persian Gulf malapit sa Iraq matapos tamaan ng pampasabog galing sa mga barko ng Iran kagabi, 11 araw mula nang magumpisa ang giyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Target ng atake ang 2 oil tanker na nagkakarga ng langis sa Iraq bago ang pag-atake ayon sa Iraqi port officials at sa Iraq State Organization for Marketing of Oil. 3 barko ang tinamaan ng after-projectile ng mga pampasabog. Ayon sa Department of Migrant Workers, may mga Pilipinong tripulante ang kumpirmadong apektado ng mga pag-atake. 21 Pinoy seafarers ang sakay ng isang tinamaang barko, 17 naman ang sakay ng isa pa, ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. 38 in all are safe and they're headed for safe port, and we are in touch with the manning agency and the ship owner in terms of bringing them to safer port and also other measures that will ensure their safety. Also reaching out to the families as instructed by the President in terms of assuring them of this good news, reassuring news. Sa ngayon, may 7,300 seafarers sa gitnang silangan ayon sa DMW. Lahat daw sila ay marked safe o ligtas. Binigyang diin ni Kakdak na may right to refuse o karapatang tumanggi ang mga Pilipinong crew member na maglayag sa Persian Gulf, Strait of Hormuz at Gulf of Oman habang nagpapatuloy ang gera sa rehiyon. Bahagi raw ng karapatang yan ang pagbibigay sa kanila ng 2 buwang sahod at libreng repatriation o pagpapauwi sa Pilipinas alinsunod sa napagkasundoan ng International Maritime Labor stakeholders. For our seafarers, please exercise the right to refuse sailing if you feel the need to do so. And merong proper channels naman doon. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ang isang Pinoy seafarer na nawala ng tamaan ng missile ang sinasakyan niyang tugboat sa Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Sa gumugulong na investigasyon, nakitaan na raw ng paglabag ang may-ari ng barko dahil hindi nila sinama ang Pinoy seafarer sa rehistro, sabi ni Kakdak. We continually hope and pray na makita siya, and also the President has directed us to support the family, to be there for the family. So Admin PY Kaunan and myself have sent our respective teams on the ground.
Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagpaparepatriate sa mga OFW na gusto nang umuwi sa Pilipinas mula sa mga bansa sa gitnang silangan. Humigit kumulang 110 OFWs na ang umuwi sa nakalipas na 2 araw mula sa Israel, Qatar at UAE ayon sa DMW. Karagdagang mahigit 300 OFWs pa ang inaasahang makauuwi sa Pilipinas sakay ng isang chartered flight mula UAE alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Vicky, ngayong gabi din nakatakdang umalis si DMW Secretary Hans Kakdak para personal na sunduin yung unang batch ng OFWs na uuwi rito sa pamamagitan ng chartered flight. Lahat daw sila nasa UAE na ngayon at ligtas, inaasahang darating sa weekend. Yan ang latest mula rito sa tanggapan ng DMW sa Mandaluyong. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Reunited para sa upcoming Kapuso drama musical series na Born to Shine ang love team na Zephanie at Michael Sager. Kamusta kaya ang kanilang dynamics lalo't matagal na rin mula nung huli silang nagkatrabaho? Makichika kay Aubrey Carampel. Kahit na mahirap. Sa pasilip sa ilang eksena ng upcoming Kapuso musical drama na Born to Shine, ipinarinig na ang ilang original songs na kakantahin ng mga bida. Ayon kay Zephanie, talagang maraming makaka-relate sa kwento at mga kanta, lalo ang mga nangangarap. Kislap ng pangarap. Siya mismo nagkaroon ng personal na koneksyon sa kanyang karakter na si Jenny. I can relate like as Zephanie dun sa mga songs po na hindi ko pa ma-share. But merong isang song dito sa show na parang kanta ko din pala in real life. Effort din daw ang kanyang look para sa signature look ni Jenny na may curly hair. Halos 1 oras nga kinukulot ang kanyang buhok. Si Jenny na simpleng nangangarap lamang na maging P-pop, na maging isang singer, pero marami pa po siyang pagdadaanan katulad ng buhok niya. Balik-tambala naman sa serye si Zephanie at si ex-PBB housemate Michael Sager na naging love team na sa Sparkle U. Natutuwa ako kay Zeph na kahit hindi kami nag-work for a couple of years, nakita namin yung progress sa isa't isa. And nung nagbalik-tambalan kami sa isang eksena, nakakatuwa lang na we're back and doing a scene together. I think na-shape din po kami on our own ways. And now na nag-grow kami, it's so nice na finally magka-work ulit kami. Parang discovering po ulit paano yung dynamics namin for the show. Gaganap si Michael bilang Nate na isa ring singer. Kaya nag-voice lesson siya. I really had to embody ang isang singer. Mahirap pala talaga, mahirap din mag-perform pero kinakaya para mabigyan ko ng justice yung character ko. Dahil musical, may mga eksena rin daw na magpe-perform sila ng live at may mga makakasamang singers sa series. Hindi ako magiging kagaya niyo. Bumoto ko! Mapapanood na ang Born to Shine simula March 23 sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Tiyak na raw natataas ang pamasahe sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero hindi pa masabi ng Department of Transportation kung magkano. Sa ngayon, ang mga petisyon para sa dagdag pasahe, pinag-aaralan pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nakatutok live si Maris Umarin. Maris? Mel, ngayon nga iniinda ng mga tsuperang sunod-sunod na dagdag singil sa produktong petrolyo. Gaya ng sinabi mo, pinag-aaralan ng LTFRB kung magkano ang nararapat na dagdag naman sa singil sa pamasahe. Pahirapan pero tuloy raw ang pamamasada ng jeepney driver na si Ray Escanilla sa halos 30 pesos daw na nadagdag na sa presyo ng diesel ngayong linggo. 300 piso na raw ang nawawala sa arawan niyang kita. Kaya magandang balita raw sana kung may patupad na ang ipinangako ng Department of Transportation na dagdag singil sa pamasahe. Sana aprubahan na nila yung pagtaas ng pasahe kahit pansamantala lang. Ayon sa Department of Transportation, patuloy pang pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Marami pa raw kasing kailangang isaalang-alang.
They submitted a recommendation po sa DOTR. Binalik ko po yesterday. Sabi, we have to recompute your numbers. We have to recrunch your numbers. Mukhang hindi tutugma. So that's po na. Hopefully, sabi naman ni Chairman Vigor, matatapos niya within the week. Sa isang pahayag, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na kailangang timbangin ang posibleng epekto ng anumang fare hike sa pagtaas ng inflation at presyo ng mga bilihin sa buong bansa. Pero hindi rin naman daw maaaring isantabi ang kalagayan ng mga driver at operator. Kaya ang sigurado sa ngayon, ayon sa DOTR, magkakaroon ng dagdag singil sa pamasahe. Kung transport groups ang tatanungin, magkano nga ba ang tamang halagang maidagdag sa pamasahe? Siguro sapat na yung 2 piso na idadagdag para nang sa ganun ay malaking tulong na rin sa ating mga tsuper. Kung titignan po natin, limos po ito di ba? Kung i-compute natin yung pagtaas, sudden increase ito, Maris, kung titignan natin, biglaan Alam niyo po, ito halos break-even lamang ito doon sa itinas po ng petrolyo ngayon sa ating na mga producing petroleum product natin. Yung 2 piso na pag-uusapan, dapat talaga ibigay sa amin yan. Pero pasakit daw ito sa mga estudyanteng commuter. 4 na biyahe po ko minsan. Papasok po 2, tapos 2 rin po pa uwi. Siyempre, 11 pesos po isang sakay. Then, kapag tumaas po, mas magastos po yung pamasahe ko kaysa sa pagkain po. Mababawas po yun siyempre sa budget po namin, sa baon namin, sa mga materials po para sa school, ganon, mga projects. Meron namang tanggap at naiintindihan ng nakaambang taas pasahe. Wala naman tayong magagawa kasi kawawa din yung mga driver. Adjust. Doblehin natin yung effort para magtrabaho. Mel, sa susunod na linggo ay naasaha maglalabas ng LTFRB ng panibagong rekomendasyon kaugnay nga sa petisyon sa dagdag pasahe. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali. Patay sa pamamaril ang isang pulis sa Giginto, Bulacan na tatakbo umano sa pagkapangulo ng Homeowners Association sa kanilang lugar. Nakatutok live si Rafi T. Rafi. Vicky, patuloy ang pakikitalamhati ng mga kaanak at kaibigan ng pulis na binaril at napatay nga dito sa Giginto, Bulacan itong linggo. Masakit man daw ay pasalamat pa rin sila dahil naaresto na ang hinihinalang gunman sa krimen. Linggo ng gabi, naglalakad si Police Master Sergeant Jose de la Peña Uring sa kanilang lugar sa Giginto, Bulacan nang bigla siyang barilin ng salarin. Nagsasagawa noon ng caucus para sa eleksyon ng kanilang Homeowners Association. Tinangkang pigilan ng pagtakas ng gunman sa pamamagitan ng pagpukol sa kanya ng isang monoblock chair. Hindi na nakunan, pero dito raw nagpaputok muli ang suspect kung saan isang babae naman ang tinamaan. Maayos naman daw ang kalagayan ng pangalawang biktima. Kahapon, ipininisinta ng Police Regional Office 3 ang 2 suspect sa pagpatay. Ang mismong gunman ay isang dismissed na pulis at ang driver ng getaway motorcycle. Pangunahin daw sa tinitingnan motibo sa pagpatay ang muling pagtakbo ng biktima bilang pangulo ng Homeowners Association sa kanilang lugar. Mukhang doon tumatakbo yung motibo doon sa pagtakbo niya na sa incumbent na homeowner doon sa subdivision. Tumanggi munang magpaunlak ng panayam ang misis ng biktima na isa ring pulis. Pero mas panatag na raw ang kanyang loob ngayon matapos maaresto ang bumaril sa kanyang mister. Wala naman daw natatanggap na banta sa kanyang buhay ang biktima na miyembro ng Bulacan Police Provincial Office Intelligence Unit. Pero ilang araw bago ang pamamaril, may napansin daw ang asawa ng biktima. May napapansin daw siya na ilang araw na may umiikot at umaligid dun sa kanyang bahay. Ayun po, hindi na nila na-report sa atin. Sabi nga, dapat na i-report natin kagad na mayroon ganito kayo. Pero binaliwala nila kasi alam naman subdivision at maraming din tao. Na-inquest na kanina ang 2 suspect sa kasong murder. Isang John Doe rin ang kasama sa mga kinasuhan dahil hinahanap pa raw ng mga pulis ang nag-utos ng pagpatay sa biktima. Bagamat naaresto na nga ang itinuturong bumaril dito sa biktima, ay hinahanap pa rin kung sino ang nag-utos sa krimen dahil hindi naman daw magkakilala yung biktimang pulis at yung suspect na dating pulis. Pero gayunpaman, ayon sa mga investigador, dahil sa isang break sa kanilang investigasyon ay malapit na nilang matukoy kung sino ang gumawa nito. Yan ang latest mula rito sa Giginto, Bulacan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.
Kani-kanyang isip muna ng diskarte ang mga tsuper ng jeep para mapagkasya ang anilay kulang na kulang ng kita ngayon sa pamamasada. Mula po sa Mandaluyong City, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, sa buong maghapon nga ay panay daing ng mga tsuper na hirap na umano sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel ang napakinggan natin. Ang ilan nga sa kanila tila suko na sa pamamasada. Bali dito tayo magkita. Opo. Kung dati-rati pilit na lang pinagkakasya ng jeepney driver na si Jerry ang kinikita sa araw-araw, ngayong sumipa na naman ng gusto ang presyo ng krudo, di na raw niya malaman kung paano pa sasapat ang dati kulang na. Hindi na ako bumibili kung kahit na nga pang ilalim to, hindi na ako nakakabili. Maski nga araw-gabi, ginagawa na niyang araw, madagdagan lang ng kaunti ang kinikita. Nag-uumpisa ako alas 5, alas 6. Tatapos ako ng minsan 11, 11:30, alas 12. Minsan inaabot ako ng mga hanggang alas 12 ng gabi para makumpleto. Ang pinangangambahan daw niya kasi pag nagkataon, baka mapilitan siyang pahintuin muna sa pag-aaral ang bunsong anak na grade 9. Yun na nga iniisip ko sana gusto ko na nga ituloy-tuloy yung pag-aral niya para makatapos siya. Ang isa pang jeepney driver na si Elmer, nagbabalak na lang munang iuwi ang pamilya sa Cagayan de Oro. Kung magtuloy-tuloy ganito po ang presyo kasi tataas pa rin ng tataas, mabuti pa, mag-construction na lang muna kami. Kasi hindi namin kakayanin sa taas ng presyo ng diesel. Iuwi ko muna sa probinsya yung mga pamilya ko. Dahil kahit pa paano, hindi kami umuupa ng bahay. Dito, obligado ka dito buwan-buwan, umuupa ka. Magkano upahan dito? 4,000 pinakamababa. Squatter ka pa. Saan mang terminal ng jeep ka mapunta, di nalalayo ang usapan. Sa may Malolos, Bulacan pa nga, marami sa mga jeep nakapirmi na lang sa terminal. Umaasa sa pila ng mga pasahero. Halos ganito rin ang sitwasyon sa isang terminal ng jeep na sinadya namin kanina sa Mandaluyong. Nakakahinayang daw kasi ang gasolinang mawawala kung mag-iikot-ikot pa sila sa daan. Kaya ang nakikitang solusyon lang umano ng karamihan, itaas na ang pamasahe. Kasi po yung subsidy ay ala pong sa linggo, ubos yan Kaya po mas gusto nila yung long na yung pagtaas pasayan po. Medyo mahina ang kita ngayon. Talagang pagka manggagaling ka ng Hagonoy, tatakbo ka ng walang sakay, dito ka pala magkakasakay. Medyo malaking talaga. Malaking target sa akin. Kaya minsan napipilitan akong umuwi. Bagay na pinangangambahan naman ng mga pasahero, lalo't di naman daw tumataas ang sweldo. Mga sweldo ng mga tao, mababa lang, tapos mataas ng mga bilihin. Mahirap naman sa mga tao. Hirit pa nga ng senior citizen na si Romel. Pwedeng maglakad, kung kayang lakarin. Sana gawa ng pamahalaan, ng paraan, di ba? Pwede yun, alisin na yung excise tax muna kahit pansamantala lang. Emil, ang sentimiento ng mga tsuper sa tuwing sisirit ang presyo ng krudo, mabilis pa sa alas 4, damang-dama daw nila agad ang bigat ng epekto nito. Sana raw maging ganun din kabilis ang matanggap nilang tulong at assistance mula sa pamahalaan. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Ilang ambulansya ang hinarang ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa EDSA busway. Ang isang galing sa Bulacan, natiketan dahil walang dispatch order kahit may sakay na pasyenteng ooperahan daw sana sa mata sa ospital sa Pasig. Ang isang ambulansya, walang sakay na pasyente dahil naihatid na raw ito. Nagmamadali raw silang makabalik para dumalo sa isang event. Pinadaan naman ang mga may naipakitang dispatch order at trip ticket. Naunang sinabi ng DOTR na maaring dumaan sa EDSA busway ang mga ambulansyang on duty. A little kindness goes a long way. Pinatunayan niya ni Kuya Kim Atienza nang tulungan niya ang isang netizen na tila may pinagdaraanan sa buhay sa pamagitan lang ng isang reply.
Nakatutok si Mark Salazar. Nakaantig sa puso ng mga netizen ang post na ito na tila panaghoy na idinaan sa social media. Maging ilang personalidad, napansin ito kasama na si Kuya Kim Atienza. Pumasok lang sa algorithm ko. Mama, papa, pagod na ako. Or something like that. Matatandaan ang pinagdaanan kamakailan ng pamilya ni Kuya Kim nang kunin ng problema sa mental health ang buhay ng anak niyang si Eman. Experience ko kay Eman, naging very sensitive ako sa mga post ng mga tao because hindi mo alam what they're going through. So I replied, and then ang reply ko, please watch TikTok Lock with me this Wednesday. I'll see you. I just wanted him to know that there's someone who listens. Hindi mo naman pinagdadaan ng mga tao eh. Ang nag-post nito, si CJ Robles, matapos mag-reply ni Kuya Kim na tuloy kahapon ang kanilang pagkikita sa programang TikTok Lock. Pumayag si CJ na pangalanan siya at ipakita ang kanyang mukha para sa ulat na ito. Kinakabahan po since knowing what I have been going through po, it's not normal po na magpakita po sa tao, sa maraming tao, knowing na may pinagdadaanan ka po internally. Sobrang saya na may mga taong naniniwala pa rin po sa mga kagaya namin nakakaranas ng mental health issues. Nalaman ko yung storya niya, why he's going through what he's going through, and I totally feel him, and I totally understand why and what's going on. Sabi ng isang clinical psychologist, sa mga taong may mental health issues, mahalagang maramdaman na merong nakakaintindi sa kanila. Una, magpakita po tayo ng pagmamalasakit. No? Dapat genuine or authentic, no, yung ating pagtulong. Pangalawa, makinig po tayo sa kanila ng walang panghuhusga. Makinig lang tayo ng maayos. Hayaan lang natin sila na magsalita. Iwasan po natin yung mga linya na kaya mo yan, maliit lang yan. Pangatlo, hikayatin po natin sila na humingi ng tulong sa mga profesional. Kahit daw ang words of encouragement mula sa mga hindi naman nila kakilala. Pwedeng makatulong ang isang stranger sa pamamagitan ng empathy, pagpapakita ng malasakit, no? O kaya naman validation. Actually, malaking tulong din yun. Minsan pag nabasa natin yung comment, no, na may validation na nanggagaling sa ibang tao kahit hindi pa natin kilala. Tutulungan din daw ni Kuya Kim si CJ na makapagpakonsulta sa psychiatrist. Masaya po ako na nakatanggap po ako ng mga tulong na hindi ko po talaga inaasahan mula sa mga tao, especially po kay Kuya Kim. O lahat tayo may krus, maraming tao may krus. They look normal, they look happy, they look ordinary, they're high functioning. Pero hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng mga yan. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng mga anak natin. Pakinggan natin. At a little kindness goes a long way. Paalala mga kapuso, mahalaga ang mental health. Kung kayo o may kilala kayong may pinagdaraanan at nangangailangan ng payo, ng suporta, makakausap o makakaramay kaugnay ng mental health, maaari po ninyong tawagan ang mga hotline na naka-flash sa inyong mga screen. Bukas sa mga linyang ito, 24 oras. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hiniling ni Akbayan Party List Representative Sheila Jokno na kunin ng House Committee on Justice ang kustodiya sa nagpakilalang dating security aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Bukas sa hiling ng kongresista ang kampo ng bise. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa formal na sulat na ipinadala sa House Committee on Justice, nagmosyon si Akbayan Representative Sheila Jokno na ilipat sa komite ang kustodiya ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagpakilalang dating security aide ni Vice President Sara Duterte na nagsabing naghatid siya ng milyong-milyong pisong pera sa ilang individual sa utos umano ng bise. Dati nang sinabi ng bise na hindi niya kakilala si Madriaga at hindi siya kailanman naging tauhan ng DepEd at ng OVP. Isinumite ni Jokno ang sulat matapos sabihin ng BJMP na may banta umano sa buhay ni Madriaga na nakabilanggo ngayon sa BJMP facility dahil sa kasong kidnapping. Ayon kay Jokno, kailangang matiyak ang kaligtasan ni Madriaga at availability nitong maging witness sa gumugulo ngayong impeachment complaints laban sa bise. Precisely why we want to
make sure that he can come before the committee so that we can assess kung talagang ano ba yung alam niya bilang personal knowledge niya at kung talagang kapaniwala siya. Sabi ng kampo ng bise sa isang pahayag, gusto rin nilang maging ligtas si Madriaga para maipakitang manloloko nila ito. Kaya bukas daw sila sa hiling ni Diokno kung ito ang paraan para matiyak ang kanyang kaligtasan. Paniwala rin nila, may tuturing lang na material witness si Madriaga dahil mapatutunayan nila sa kanyang testimonya na politika nila ang nasa likod ng pagpapa-impeach sa pangalawang Pangulo. Nagmosyon din si Diokno para ipasabpina ng komite ang SALN ni VP Duterte at mga dokumentong hawak ng Anti-Money Laundering Council para sa anumang transaksyong may kaugnayan sa bise. Kasama sa mga pinapasabpina ni Akbayan Representative Chel Diokno sa House Committee on Justice ay mga record ng accounts na nasa pangalan ni Vice President Sara Duterte, nasa pangalan nila ng kanyang asawang si Atty. Man Scarpio at nasa pangalan nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna rito, naghain ng mga abogado ni VP Duterte ng appearance ad cautelam sa House Committee on Justice para ipakilala ang mga tatayong abogado sa impeachment proceedings. Ayon kay committee member Congressman Terry Ridon, posibleng may conflict of interest sa mga abogadong sina Atty. Michael Powa na dating spokesperson ng DepEd at Atty. Reynold Munsayak na dating Assistant Secretary for Procurement ng DepEd dahil posible silang maging mga witness sa impeachment proceedings. If they are required to appear as witnesses, automatic po ba na dapat bumitaw na sila as lawyers? It would also depend kasi kung ano yung ilalaman ng kanilang testimony. And then that would be the time that that decision would have to be made. May hanggang Lunes si VP Duterte para maghain ng sagot sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, humina bilang tropical depression at unti-unting lumalayo sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Nuri. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,415 kilometers east of Eastern Visayas at kumikilos pahilagang silangan. Sa ngayon, dama sa Surigao del Sur at Davao Oriental ang epekto nito. Pero sa mga susunod na oras, inaasahang mababawasan ang epekto nito. Ang pinakaumiiral ngayon ay ang amihan na nagdadala pa rin ng malamig na klima at nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa datos ng Metro Weather, may tsansang ulanin bukas ang ilang bahagi ng Ilocos Norte, Cagayan Valley Region, Aurora, Calabarzon at Mimaropa Region. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Panay Island, Negros Island Region at Leyte. Light to moderate rain sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao at Caraga regions. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero ugaliin pa rin ang pagdadala ng payong bilang proteksyon sa init. Bukas, nasa 37 degrees Celsius ang posibleng pinakamataas na heat index na maaaring maitala sa Borongan, Eastern Samar at ilang lugar sa Mindanao. Nasa 36 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar tulad sa Coron, Palawan. Posible naman ang 35 degrees Celsius na heat index sa San Jose Occidental, Mindoro. Inaasikaso na ng Israeli government ang pag-uwi ng 10 Pinay caregiver na nasawi sa pag-atake ng Iran sa Israel. So God willing, the remains will, and accompanied by Ernie, the husband of Marianne De Vera, will return very, very soon. Sa panayam ng GMA Integrated News kay Israeli Ambassador Dana Kirsch, sinabi rin niyang nakikipag-ugnayan na sila sa gobyerno ng Pilipinas kaugnay rito, bagamat wala pang binigay na petsa kung kailan ito. Dagdag niya, makakatanggap din ang pamilya ni Mary Ann Velasquez de Vera ng tulong pinansyal at psychological. Nagpahayag din siya ng pakikiramay sa naulilang pamilya. Si de Vera ang nasawing Pinay caregiver sa Israel habang tinutulungan ang kanyang alaga na madala sa bomb shelter. Ready nang maghatid ng kanyang charm si PBB Kapuso's second big placer Heath Hornales, the celebrity guest sa GMA Prime series na Never Say Die. Feeling nostalgic kay Heath ang pagbabalik taping pero mas marami siyang nilook forward gaya ng action project at reunion with ex-PBB housemates.
Makichika kay Aubrey Carampel. On action, si... Taliwas sa pagiging sweet at boy next door na dating. Astigin at into martial arts, ang PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Second Big Placer na si Heath Hornales. May kasanayan si Heath sa arnis, boxing, at taekwondo. Nakahiligan dahil bonding na rin nila ng amang si Michael Roy na actor at fight director. Hanggang ngayon po nag-training po kami ng tatay ko. At yung mga stunts, tinuturuan niya ako paano mahulog, paano mag-rolling. Kaya, yun, I can't wait to use that again on TV po. He introduced martial arts to me around 5 years old. Pero I started training it actually ng mga 7 years old. Siya ang bagong celebrity guest na mapapanood sa GMA Prime series na Never Say Die. Medyo naninibago pa, pero feeling at home pa rin si Heath dahil pamilyar daw sa kanya ang production team. At ang unang ka-eksena na si Rahil Birria na nakasama rin niya sa Kapuso action series na mga batang riles. Ito po yung first ko after sa PBB po. Pero natutuwa po ako dahil same lang din naman po yung mga kasama ko rito. Si Rahil po, kasama ko po ulit. Wow, very nostalgic kasi MBR, ako, siya, si Lady, tapos ngayon ako, siya, tsaka si Joey. So ayun, nakaka-excite. Na-excite ako. At kapatid mo siya dito, no? Oo nga, kapatid ko siya dito. Pero doon, kapatid niya, si Jill. Ako naman kapatid niya ngayon. Hoping din daw si Heath na maka-eksena rin si star of the new gen Jillian Ward na naging house guest din sa bahay ni Kuya. Looking forward din si Heath sa mas marami pang action-packed project at reunion project with his co-housemates. I'm hoping po na makatrabaho po sila lahat. And that would be like super fun po. Habang wala pa yan, ikinatuwa ng fans ang kulitan ni Heath with the other half of Team Higel na si kapamilya 4th Big Placer Miguel Vergara. At di lang Higel ang kumasa sa pagbubudots ha. Kumasa rin dyan si Kapuso Big Winner Caprice Cayetano na nakabonding naman sina Wynonna Collins, Anton Venzon at Marco Massa. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, walang takas sa mga operatiba ang isang peke umanong notary public sa Navotas City na mahigit 1 taon nang nag-ooperate. Ang notary public gumagamit pa raw ng iba't ibang pangalan ng mga abogado. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Mukhang ticketing office sa dami ng mga nakapaskil na airline promo poster ang opisinang ito sa Navotas. Pero nang makapasok na ang mga operatiba ng PNP-CIDG, notary public ang nag-ooperate sa loob. Pagkatapos mapaliwanagan, pinalabas muna ng mga pulis ang mga taong nakapila. Saka kinumpronta ang mga inabutan nilang nag-i-issue ng mga peking deed of sale, affidavit at kung ano-ano pa. Sino ang ginagamit ng lawyer? Pati naman po muna ng mga Sino ang ginagamit ng lawyer? Ayon sa CIDG, puro office staff lang at walang abogadong naiharap ang notary public na ito. Dinampot ang babaeng tumatayong kahera at operator umano ng ni-raid na notary public. Sila yung tumatanggap ng pera, at the same time sila din yung gumagawa ng dokumento. Arestado rin ang dalawa niyang staff na kapwa-estudyanteng gumagawa naman ng mga papeles. Deed of sale ng lupa, deed of sale po ng mga sasakyan or any vehicles or any other documents that needs notarial commission. Para makompleto yung criminal activity, kailangan mo talagang kunin yung 3 taong na yan. Yung tumanggap ng pera, yung gumawa ng dokumento, at saka yung pumirma ng dokumento. Ayon sa CIDG, illegal umanong nakapag-operate ng higit 1 taon ang notary public na ito. Gamit ang pangalan ni Attorney Averil Cubacub, isang property law specialist. Before sa akin, meron ding ibang lawyers na ginamit nila. Siguro, na-expired na yung notarial commission niya, ako na naman yung ginamit. Falsification of the document. Illegal practice of the notarial commission. Pangatlo is unauthorized practice of law, of the law profession. Ayon sa complainant, labis siyang nabakala nang isumbong sa kanya ang iligal na gawain ito ng isang nakakuha ng deed of sale na siya umano ang nakalagda. So, ang nangyari, pagpunta niya sa court, hindi nag-match yung signature ko at saka yung document.
So, tinawagan ako ngayon na somebody is using your notarial details. Wala po, no comment po ako. Sa court na lang po ako magpapaliwanag. Paalala sa publiko para hindi mabiktima ng peking notary public. May nakapost dapat sa office, kasi yan po tinitingnan yan. Dapat hanapin talaga yung abogado. Make sure na yung nagnonotaryo dyan sa mga dokumento nyo ay yung mismong abogado. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Samantala, big winner ang Kapuso Network sa St. Dominic College of Asia Stardom Awards 2026. At kabilang po mga kapuso sa mga pinarangalan ang inyong 24 oras anchors. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nakuha ng GMA Network ang Innovation Media Award at Grand Impact Award. Kinilala rin sina 24 Oras anchors Mel Tiangco bilang Outstanding News Anchor in Research Communication at Vicky Morales na nakakuha ng Lifetime Achievement Award in Media, Research and Public Service. Kapwa pinarangalan ng Excellence in Science and Research Journalism, sina Kuya Kim Atienza at Martin Javier. Ang GMA Integrated News, pinarangalan din ng Best Use of Digital Platforms for Knowledge and Dissemination. Habang reporter na si Oscar Oida ay Outstanding Field Reporter for Community Impact. Kinilala ng mga Outstanding Television Network for Research and Public Education ang GMA Public Affairs. Nakuha ni na Jessica Soho at Cara David ang Excellence Award in Media and Research Communication. Wagi rin ang kanilang programa gaya ng Kapuso Mo Jessica Soho bilang Best Public Affairs and Social Impact Program at Eyewitness bilang Best Documentary Program at Best Investigative Journalism Program, Best Research-Based Television Program, ang The Atom Araujo Specials, at Best Educational TV Program, ang Born to be Wild. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Muli, maraming salamat po sa St. Dominic College of Asia Stardom Awards 2026 sa pagkilala sa GMA Network at sa GMA Integrated News. Taos puso rin po ang aking pasasalamat sa iginawad ninyo sa aking Outstanding News Anchor in Research Communication. At punong-puno rin po ng pasasalamat ang aking puso para po dito sa Lifetime Achievement Award in Media, Research and Public Service. Alay po namin ang mga parangal na ito sa inyo, mga kapuso. Yan, marami po salamat. O, paano na yan? Emil, ikaw ang blow out sa aming dalawa. Wala naman ako, ma'am. Kahit dalawa eh. Ay, wala ba? Ay, Quits na lang, quits. Ay, di si Vicky na mag-blow out sa iyo. May utang pa. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.